Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Prasko, kung ako po yung kalaban niya, ay wala akong laban, di ba? Yan o. Di ba? Tanggapin po ninyo yan, mga kababayan. Tanggapin po ninyo yung binibigay na ni Duke Prasko. Sa inyo po yan, Castro na ako ng Castro. Naalala ko tuloy si convicted Castro eh. Hindi mga ka-reaction ha. Mga kababayan namin dyan sa 5th District of Cebu. Tanggapin po ninyo yan. Oo. Tapos alam na ninyong gagawin ninyo pagkatapos yung tinanggap yan. Paano mga ka-reaction mga kababayan ko dyan sa 5th District of Cebu? Yung pera na po yan galing po sa kaban ng bayan. Hindi po yan galing kay Duke Prasko. Hindi po yan galing kay Duke. Yan po ay galing sa kaban ng bayan yan. Ang dami po niyang pinamimigay 6 hours ago. 9.8 million cash. Yung Comelec, okay ba to o hindi? Ayan Duke Prasko, Valentine's Day giveaway. 1,500 for singles, 3,000 for lovers. Check comments. Malupit po mga ka-reaction. Talagang nagpapamudmud po siya ng pera mga ka-reaction. Ito po. Nagpapamudmud po siya ng pera. Grabe Ayan sa Instagram di ba? Ayan po mga ka-reaction sa Instagram Talagang nagpapamudmud po siya ng pera mga ka-reaction. Ang tanong natin saan kinukuha ni Duke Castro to Di ba dapat bawal ang mga kongresista o senador? Kasi mga legislative yan Meron naman po tayong DSWD, meron naman tayong hindi ko alam yung dapat namimigay ng pera. Pero ang dami pong pera ni Duke Castro mga ka-reaction. 1,500 for singles, 3,000 for lovers. Grabe. Grabe po mga ka-reaction. Ayan ang galing ni Duke Castro Ang galing po niya mga ka-reaction. May winner na May winner, congratulations, may winner Ang galing. Valentine's Day giveaway. Ang galing po mga ka-reaction. Ayan po Deputy Speaker Duke Prasko. Deputy Speaker Duke Prasko distributes 12.55 million for the people of Camotes. Anak ng kamote Grabe po. A total of 2,269 solo parents, citrus, makeup artists. Ang laki ng kita ng makeup artists, choreographers, and other beneficiaries from the San Francisco Foro, Tudela, and Pilar receive a total of 12.55 po mga ka-reaction from the office of Congressman Duke Castro. Lakas pong mamigay Ang lakas mamigay po. Yan po mga ka-reaction Grabe po ang ngiti ni ate Grabe. Nakadoble siguro. Ayan mga ka-reaction di ba? 8.2 million. Naku po. Umuulan po 2 days ago. 2 days ago. Ito yesterday, 1 day ago. Naku po. Kung bibilangin po natin yan, ito 10 million, kamo na, 10 million.
plus 12.55 million, 22 million na lang. 22 million. 22 million. 22 million plus 8 million, 30 million. Grabe. Grabe po. Kaya kayang-kaya po nilang talikuran ng kanilang mga prinsipyo, kayang-kaya nilang talikuran si BP Sara, kayang-kaya nilang talikuran ng katotohanan. Kahit sa kasinungalingan at kahit may maaabuso o may maagrabyado, mantakin po ninyo yan. Yung pong bigas, Duke Prasco, yung bigas sa likod niya, yun o, yung bigas o. Nakikita po ninyo yung bigas, nako. Yung pagmumukha niya yung nandun sa bigas. Oy, Comelec, pwede ba to? Pwede ba yan, ala? Panahon ng eleksyon? Namimigay yung mga kandidato? Grabe po yan. Hindi, grabe po yan. Nakakasuka. Nakakasuka yan. Kung isa kang kandidato, kaya mong gawin sa mga kababayan mo yan? Parang sinusuhulan mo na hindi mo maintindihan? Grabe po mga kareaksyon. Tapos yung mga kababayan nila, napakahirap ng kalagayan. Ayan o, 5.55 million sa loob lamang po ng isang linggo. Ayan mga kareaksyon o, sa loob lamang ng isang linggo grabe po ang kotse ni Duco. On the way to work, aberya in EDSA, we can do anything. Grabe po yung Escalade niya mga kareaksyon. Alam po ba ninyo kung magkano yung Escalade na yan? Grabe no? Grabe kayayaman, lakas yata ng kita ng mga kongresista. Grabe po mga kareaksyon. Oy, Duke Castro, congratulations for your for your life. Congratulations for getting all what you dream of when you are a little boy. Napakagaling mo, Duke Castro, ano bang business mo? Di ba naka-Escalade? Alam po ninyo, dapat bawal yan kasi kandidato siya, di ba? Ano lang to, opinion ko lang, reaction ko lang ito. Pero ano po yung masaya ka ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Anyway, mga ka-reaction, congratulations, Duke Castro, for getting everything that you want. English po yun, palakpak! Mga ka-reaction, grabe po. Pakinggan po natin si Bobong Marcos, ha? Sabi po ni Bobong Marcos, ayaw niya ng negative campaign. Ayaw niya ng mga ismir na yan. Pero mga ka-reaction, pakinggan po ninyo to, ha? Ito po, tapos sasagutin po yan ng Pangulong Duterte mamaya. Ha? Ito po. Formal nang sinimula ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ang... Teka lang. Dito muna tayo, dito muna. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Sako-sakong pera talaga no? Sako-sakong pera. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Hindi, teka lang, Bobong Marcos. Natutuwa pa? Sino yung mga natutuwa na yun? At natutuwa pa kapag tayo ay mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Grabe si Bobong Marcos. Napaka-negative buboy. Sino yung mga pumapalakpak kapag binobomba ng tubig ang ating mga kababayan sa West Philippine Sea? Sino yung mga pumapalakpak? Grabe ka, Bobong Marcos. Ibang klase ka. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa
ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Grabe! Una yung West Philippine Sea. Sino natutuwa? Sabihin mo sa akin. Akin na yung ano ko dito. Sabihin mo sa akin. Sino yung natutuwa pag binobomba? Pangalanan mo kasi. Ikaw, pinapangalanan ka ng Pangulong Duterte. O di ba? Durugista ka raw eh. Asa mo yung telepono ko dito, tatawagan kong Pangulong Duterte. Sandali lang. Huwag kang aalis dyan ha. Huwag kang aalis. Tatawagan kong Pangulong Duterte. Sino yung mga natutuwa kapag binobomba ang mga kababayan natin sa West Philippine Sea? Hello? Tatay Diggs, ikaw ba yan? Ay, sorry po. Mama Nilet, kala ko si Tatay Diggs na. Medyo ano kasi ako ngayon eh. Hyper ako eh. Oo. Hello, Tatay Diggs. So, salamat dun sa ano mo ha. Okay ka na? Nakapagpahinga ka na? Oo, si Reaction TV PH to. Si Bobong Marcos sabi niya, mayroon daw natutuwa kapag binobomba yung mga kababayan natin dyan sa West Philippine Sea, yung mga Coast Guard, yung mga fishermen. Ano daw, yung mga mangingisda. Oo. Hindi ko alam sa kanya, mayroon siyang pinaparatangan dito, may mga pumapalakpak daw habang binobomba yung mga kababayan natin. Huwag kong pakinggan. Nagre-react nga ako eh. Reaction TV PH nga to eh. Nagre-react po ako eh. Mahal na Pangulo, nagre-react ako. Sorry. Sorry. Tatawag na lang po ako ulit. Okay. Nasa ano pala eh, nasa kubeta. Hindi mo pwedeng ano yun. Hindi nyo pwedeng disturbuin ng Pangulo Duterte pag nandun siya. Joke lang. Anyway, mga ka-reaction. Oy, Bobong Marcos, pangalanan mo, sino yung mga natutuwa na yun? Pati si Pastor Apollo Kibuloy, ginanyan mo. Bakit? Napatunayan na ba na siya ay nagkasala? O di ba ito, walang respeto sa pastor to eh. Maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Tinawag pang bulaang propeta. Yan hindi po tama yan eh. Pangalanan mo kasi yan kung matapang ka, Bobong Marcos. Pangalanan mo sino yung mga pumapalakpak. Pangalanan mo sino yung may bayad ng dugo sa tukhang. Pangalanan mo sino yung bulaang propeta na yan. Pangalanan mo, baka magalit sa'yo lahat ng pari ha, yung mga paring addict. Pangalanan mo sino yung bulaang propeta na yan. Huwag mong pagyalaman yung kanyang reliyon. Separate yun. Ano ka ba? Nire-respeto niya yung reliyon mo. Wala siya satanista ka ba? Tanong lang, satanista ka? Hindi, bakit niya pinakikialaman yung reliyon ng taong yun? Na nahahabla. Sino yun? Si Pastor Apollo Kibuloy? Tinatanong lang kita, Bobong Marcos. Kapag napatunayan na, alam nyo, hindi rin tama yun eh. Di ba? Hindi tama yun. Yung ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy, doon sa kay OJC, hindi po ako pabor sa reliyon ni Pastor Apollo Kibuloy ha. Hindi po ako membro. At wala akong plano maging membro nila. Pero, hindi naman ibig sabihin na hindi ako sang-ayon doon sa beliefs nila, paniniwala nila, the way sila sumamba, sino sinasamba nila, sinong Diyos nila. Respeto natin yan bilang tao. Bahala na ang Diyos sa kanila kung tama o mali ang ginagawa nila. Pero yung yuyurakan mo yung kapwa mo na hindi pa napapatunayan, ito malinaw po ang sinabi dito ni Bobong Marcos eh. Pakinggan ninyo ha. Foul to, foul. Masyadong negative campaigning ang ginagawa ni Bobong Marcos. Kung akong Senator Rebol, sa alis ako, magwa-walkout ako dyan. Pakinggan po ninyo ha. Pakinggan ninyo. Sakristan ng isang bulaang propeta yan maging bahagi ng kanilang bansa.
wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Alam mo, Bobong Marcos, yung tao nakakulong na kung sino man niya sinasabi mo. Yung tao nakakulong na kung si Pastor Kibuloy, hindi ko sinasabing ang tinutukoy mo niya si Pastor Apollo Kibuloy. Halimbawa lang si Pastor Apollo Kibuloy yan. Alam mo, kung ako ikaw, kung ako yung Pangulo, hindi na ako aatake na ganyan eh. Kasi 3 years na lang ang natitira ko, liyamado naman kayo, marami kayong pondo, marami kayong pera, hawak ninyo ang gobyerno. Tapos babanatan pa ninyo itong mga PDP laban na wala na nga silang pondo. Bakit? Threaten pa kayo sa kanila. Hindi sila sikat. Hindi katulad ng mga nasa likuran mo, mga multi-billionaire pa yung iba dyan. Baka trillionaire nga eh. Di po ba mga ka-reaction? Kaya dito, makikita po natin si Bobong Marcos. Talagang masyadong negative po ang kanyang campaigning style. Di ba pinaginabangan mo si Pastor Apollo Kibuloy? Bobong Marcos, hindi ka ba natatakot sa karma? Pinaginabangan mo yung tao. Pinaginabangan mo yung kanyang istasyon. Pinaginabangan mo yung mga tauhan nun. Pinaginabangan mo yung boto nila. Hindi ko naman sinasabing pag nagkasala ang isang tao, kung mo pinakinabangan mo, hindi na sila dapat managot sa batas. Hindi ko naman sinasabi yun, Bobong Marcos. Ang sinasabi ko dito, hayaan mo na ang batas sa kanila, konting konsiderasyon naman. Huwag naman yung nakadown na yung tao, inaapakan mo pa, tinutusok mo pa, binabanatan mo pa. Hindi naman tama yan. Kung mo nasasaktan ka, kung mo ayaw mo yung sinasabi namin, kung mo tinatamaan ka pag tinatawag ka ng Pangulong Duterte na sa ambangag, isa ka nagko-coke, isa ka nag-heroin, kasalanan ba namin yung kung totoo yun? Kung hindi mo naman ginagawa yun, bakit hindi ka magpa-follicle test? Di mo ba mga ka-reaction? Tingnan mo yung style niya, pangangampanya niya, napaka-negative. Isa kang Pangulo, nakuha mo na gusto mo. Marami na kayong pera, nasa kapangyarihan ka. Diba? Nasa yun na. Tahimik ka na lang, wag mo nang banatan yung tao, nakakulong na nga eh. Ano pang gusto mo, nakakulong na yung tao? Diba mga ka-reaksyon? Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? O, tignan mo yan! Sino yung tinutukoy mong, sino may gustong maging probinsya tayo ng China? Grabe to ah! Paano mo nasabi yun? Sino yun? Sinong namumuno natin na gusto tayong maging probinsya ng China? Sino? Ayos din to mga ka-reaction no? Bakit hindi mo yan? Bakit hindi mo sila isumbong sa ng batas? Ano po yun eh? Pagtataksil sa bayan yun. Di ba? Treason yun. Pwede kang makasuhan ng treason. Di ba mga ka-reaction? Grabe to. Sinong may gusto? Bakit hindi mo diretsahin ang Pangulong Duterte ba ang tinutukoy mo? Di ba kung matapang ka, sabihin mo yung pangalan. Huwag yung nagpapatutsada ka na alata naman kung sinong binabanatan mo. Pero dito mga ka-reaction, masyadong negative. Masyadong negative. Grabe ka. Ang ekonomiya natin. Teka lang. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Walang iya naman. Pagitawag mo nga si Topacio, yung mga picture na kasama mo yung mga leader ng mga pogo, anong ginagawa mo? Ba't kasama mo sila? Nagpa-picture lang sa'yo. Sorry naman. Kaya nagpa-picture sila sa'yo, nasa bus, nasa kung saan kayo.
Lagi mo sila nakikita? Ay, si Bobong Marcos ha. Di ba mga kareaksyon? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw ang kanilang nainagaw? Alam mo, Bobong Marcos, sama ng ano mo ha, ang sakit ng nararamdaman mo. Itigil na po natin, baka ma-heart-attack pa si Bobong Marcos. Maging presidente hindi malayo ang Pangulong Sara Duterte. Di ba? Ito, pakinggan natin dito ha. Pakinggan natin ang Pangulong Duterte. Dito ang Pangulong Duterte, hindi siya nagpapatutsyada. Didiretsahin kanya, meron tayong bangag na presidente, meron tayong nagkokok na presidente, meron tayong nag-eerewin na presidente. Hindi siya nagpapapiyaw na salita, direkta. You know, sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, paragay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung, pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Diba? O simple, diretso nagsalita yun ha. Walang punta kayo kay Marcos.
Kung masaya kayo, kung may trabaho, kung gano'n. Huwag yung nagtatabang-tabangan ka na naman kuting eh. Iba, nagtatabang-tabangan na naman. Palagay ko iba yung nagsulat ng ano niya, ng speech niya. Napaka-negative. O ito naman, paggan po natin to. Formal nang sinimula ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang kampanya para sa 2025 midterm elections. Inendorso ni former President Rodrigo Duterte ang siyam na pambato ng partido para sa Senado. Kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Kasabay ng proclamation rally, pinuna ng dating Pangulo ang pamamalakad ni President Bongbong Marcos Jr. sa administrasyon. Maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. Ilan sa mga tinukoy na problema ni Duterte ay ang mataas na presyo ng pagkain, pangunahin na ang bigas. Gayon din ang kaayusan sa mga komunidad na dulot na rin anya ng paglaganap ng paggamit ng iligal na droga kung saan muli rin niyang iniugnay dito si PBBM. Binanata naman ng mga kandidato ng PDP Laban ang batikos ni Pangulong Marcos sa oposisyon. Partikular na ito sa sinabi ni PBBM na may ibang bumili lang ng suka ngunit pag-uwian niya ay politiko na. Buwelta ng re-electionist na si Senador Ronald Bato de la Rosa kaya nila tinitira ang oposisyon kung saan kasama pa nila mismo ang Pangulo ng Bansa ay dahil baka takot sila sa kalaban. Hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-masteral degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Binigyan din naman ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang war on corruptions na kanyang pinamumunuan kung saan nilabanan niya ang mga ito noong siya ay nasa Malacanang pa sa ilalim ni PBBM. Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Kabilang pa sa mga pambato ng O narinig mo yan mga Marcos, ang suka ang kalaban ng peking ginto. Alam mo. Hindi po ba mga kareaksyon? Ganoon, diretsahan, hindi yung... PDP Laban sa Senado ay sina re-electionist Senator Christopher Bo. Diba? Kaya dito mga kareaksyon ito paggan natin ha. Itong mga to, nagpapatutsada si Bobong Marcos eh. Kaya Ma'am Rica, no, kasi alam ko naman na pagdating sa pagmamahal, ika nga priority mo yan. Pero dahil Valentine's na sa tingin ko, dapat walang pasok yung mga nagmamahal. Bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi even lovers need the holiday. Para hindi mapagod ang mga puso, attorney? Oo, mahirap pagmahal. Nako, wag mo simulan to si Attorney Edward ng mga joke na hindi titigil yan. Simulan na natin ito. Sige. Attorney, meron dating nagmamahala na nagkahiwalayan. Alam naman po natin yan, Oo. Pero ito, yun nga, medyo bumakbak na po si Pangulong Marcos laban sa Duterte side. At itong mga Duterte naman, sumagot na rin. Sa inyo pong basa, ano ang susunod na kabanata dito? Well, yung bago yung basa muna, pag-usapan natin bakit ganyan. Kasi from a historical standpoint, for the very first time in a midterm election,
napaka-aktibo ng Pangulo sa pangangampanya. Hindi mo yan nakita ng panahon ni Pinoy. And even during the time of President Duterte, he did not actually go out of his way to campaign for the admin candidates. So, ibig sabihin, para kay Bongbong Marcos, ito yung isang bagay na kumbaga medyo triggered siya. Kasi kung tingnan mo yung persona niya, it might be who he is or not, but at the end of the day, yung persona niya, very calculated, tahimik, he would hardly say anything, he would not even respond. But for the very first time, he went out on this way na para ika nga ay tirahin yung mga dapat tirahin and then in the process ay supporting the candidates. Pero syempre, knowing President Duterte, the former president, given the person that who he is, alam natin he would not take that taping down and definitely magkakaroon ng tinatawag na giyera, na world war that is actually expected. Ngayon kung saan ito mapupunta, sa tingin ko at the end of the day, dyan lang yan sa level ng kampanya. Kasi alam mo, you have to be very, very creative about the campaign period because under the law, tandaan natin, there are so many restrictions imposed by the Omnibus Election Code and even by the COMELEC in terms of the regulatory measures it imposes on candidates. Mas maganda pa nga pag walang campaign period kasi sabi ng Korte Suprema, hindi ka pa kandidato, pwede kang maglagay ng tarpaulin kahit saan, pwede kang maglagay ng polyetos kahit saan. Si Camille Villar nga sa Mount Pulo, kumakit ako, meron siya doon tarpaulin, nakita ko Nasa taas ng bundok? Nasa bundok na ba? Sa bundok, oo. Mula pa rin hanggang ulo. But at the end of the day kasi, komo kampanya na, they have to actually find creative ways from a political standpoint to sell the candidates. Kasi may Fair Elections Act tayo, not many people know that. Halimbawa sa TV at radyo, limitado na lamang ang advertisement, hindi kagaya noon, hindi ba? Although sabi nila kay si Abby Binay, I remember marami siya mga political ads although hindi ko siya makita, hindi ko pa nakita yung political ads niya. Pero ngayon, limitado na yan, So at the end of the day, with all those restrictions, we have to be very, very creative. So makikita ko ngayon yung vigorous campaign conducted by the President, of course, which the former President would not take sitting down. So magtutuloy pa yan, lalasa pa yan, at masarap pa bumili ng popcorn, Yan! Sa mga abang. Attorney, susugan ko lang yung sinabi mo kanina, Sabi mo nga, very active ang ating Pangulo na sa pagsama sa kanyang mga manok sa pangampanya. Sa tingin mo, Attorney, bakit kaya? Dahil malaki ba ang at stake sa susunod na mga uupo sa Senado? Dapat mas marami ang maiupo ko dito. Siyempre, may inaabangan tayong impeachment hearing, Attorney. Ang problema kasi yung senador lang mahirap ligawan Again, historically, pag ikaw ay presidente, mag-gravitate sa yung Kongreso. And we have a weak party system. Wala namang prinsipyong pinaninindigan ang mga partido. So pwede sila magpapalit-palit. So pag naging Pangulo ka din, obviously gravitate towards you. Remember during the time of President Ramos when he became president, medyo hindi siya masyadong malakas sa mga politiko dahil ang inaasahan nila noon ay si Congressman Mitra. Anong ginawa niya? He formed this Rainbow Coalition, lahat ng kongresista ay kumampi sa kanya. Ang mahirap ligawan, yung mga senador. Madaling ligawan yung mga senador in the sense that they would say kakampi ka nila, but they're still very, very ambivalent because, iba yung nature ng Senado. So it's very important for the President to make sure na yung mga senador na mananalo ay kaalyado niya. Whether or not it has something to do with the impeachment remains to be seen. Because that in itself is one area that has so many legal complications which would be very difficult to navigate as we go on. Ako talo naman ako on a different topic but still on the election side pa rin, Attorney Edward, yung naging balita kanina lang na nakikita natin kumukonti yung mga pangalan ng mga tumatakbo because people are opting to vote for yung mga kilala o kaya naman yung mga political dynasty. Pero alam din naman natin yung calls natin na magkaroon ng pagbabago, na mag-upo tayo ng mga bagong tao, bagong pangalan. Pero bakit ganito pa rin ang nangyayari? Is it because of, I don't know, that's why I'm asking you. Pasa ko sa inyo. Unang-una sa lahat, may pag-aaral sa UP patungkol dito. Ang mga Pilipino, personality-based yung ating politika. So we go by personality and not really what that person would stand for or not even principles that ought to be the basis of our decision to vote. So nangyari sa atin, importante sa atin yung personalidad, yun na sinusundan natin. Kaya ang madalas na nanalo, yung mga pamilyar na muka, yung mga muka na sikat, o yung mga mukha halimbawa na parang nakaka-relate tayo. So it has nothing to do with their qualifications, hindi ba? I remember nung araw na ako nagtatrabaho pa kay
Senator Miriam, siya kasi nagpaaral sa akin sa law school eh. So naalala ko nung time na yon, halos lahat abogado, halos lahat talaga may alam sa batas, pero ngayon nakikita mo na mas maraming walang alam. Because at the end of the day, we go by personality more than anything else. So yun ang unang problema natin. Pangalawa, pagdating halimbawa sa mga senador, may pag-aaral din dyan, na kumakami sa 3 lang naman ang gusto mo, pero kung 12 ang iboboto mo, eh magsasama ka nung siyam na kadalasan ay pamilyar ka o siyam na kadalasan ang tingin mo ay kilala mo talaga. So that explains why year in and year out, pare-parehong mga taong tumatakbo, pare-parehong muka at pare-pareho din ang nananalo. And you would always have to stay on the limelight. Kasi pansin mo yung nangyari ng bawa kay Senator Bam Aquino, medyo nawala siya. Mahirap talagang bumalik. But at the end of the day, personality-based ang politics natin. I remember, di ba, kasabay ng kampanya ng mga senador ngayon, itong mga party list. Alam mo ba yung party list? It was actually designed to do away with personality-based politics. Naku, hindi naman ganyan nangyayari ngayon, attorney.